kaalaman dito sa Revelation. Okay. Hello, good evening po. Mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Binabati ko po kayo, pati na po ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga pastors, at manggagawa ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Sa gabi ito, tatalakayin po natin ang Revelation chapter 16. Tatalakay tayo ng konting kaalaman dito. Kahit na po may sinasabi nilang masamang panahon, pero walang imposible sa Panginoon. Kayang pigilin ng Lord ang bagyo. Dito po sa Revelation, ganito po ang sinasabi. Talakayin natin itong 2 sa 7 mangkok ng galit ng Diyos na ibubuhos sa lupa sa last days. Kasi po ayon sa Biblia, may 7 mangkok na huling salot na ibubuhos ng Panginoon sa lupa bago siya maghari sa mundong ito sa millennial reign at sa bagong langit at bagong lupa. Ito ang pinakahuling salot, sabi ng Bible. No? Tingnan po natin. Dito na tayo sa pang-anim na mangkok. Verse 12, and the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits, like frogs, come out of the mouth of the dragon. Kilala nyo ang dragon, kung sino siya? Si Satan, no? O ang Diablo. Nakita ko ang 3 maruruming espiritu na lumabas sa dragon, kay Satan, and out of the mouth of the beast, at sa bibig ng halimaw, and out of the mouth of the false prophet. Ganon din sa bibig ng bulang propeta, lumabas ang 3 maruruming espiritu. Sabi rito, for they are the spirits of devils, sapagkat sila ang mga espiritu ng demonyo o ng devils. Sabi rito, no? Tuloy ko po, working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Itong masasamang espiritong ito, mga kapatid, ay gumagawa rin po ng milagro. Ayon sa Biblia, magpapababa sila ng apoy mula sa langit sa paningin po ng mga hari, sa paningin po ng mga tao, para madaya nila ang mga tao at mapaniwala nila na sila ang Diyos. Dahil ang Antichrist o Beast ay magpapanggap na Diyos o God the Father. At ang kanyang executioner, meron siyang kanang kamay, yung tinatawag na second beast. Yun naman po ang kanyang kanang kamay na mag-execute ng kanyang mga utos para manakop at pumatay. Yun ang tinatawag na false prophet. At yun po ang magpapanggap na Kristo. Magpapanggap yan na Christ of God. Kaya nga, ang layunin nila, dayain ang mga nananahan sa lupa. Sabi pa, okay, tuloy ko po, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Ito raw mga evil spirit na ito, sila ay pupunta sa mga hari sa buong mundo, sa mga presidente, sa mga leader ng mga bansa, para sila dayain at sila'y makikiisa sa Antichrist. Sabi rito, para i-gather sila ng Antichrist, iipunin sila at lalaban sila kay Kristo sa panahon po ng Armageddon, yung final battle in the valley of Megiddo.
Okay, tuloy ko po. Sabi ng Panginoong Yesus, "Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. At tinipon sila ng Antichrist doon sa lugar na tinatawag sa Hebrew tongue na Armageddon. Ang Armageddon, ito po ay isang lugar sa harapan ng Israel. Dito po titipunin ng Antichrist ang kanyang milyong-milyong sundalo, military sa iba't ibang bansa laban sa Israel. Kaya tinawag itong Armageddon. Ito ang magaganap na pinakahuling digmaang pandaigdig na magaganap sa Valley of Megiddo. Armageddon, the battle in the Valley of Megiddo. And the seventh angel poured out his vial into the air, yung pang-pitong anghel na nagdadala sa pang-pitong mangkok ng galit at parusa ng Diyos sa mga tao. The seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, "It is done." Nagsalita ang Panginoong Diyos sa kanyang trono, nang ibuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok ng galit ng Diyos. Pag sinabing mangkok ng galit ng Diyos, wrath of God, ito po'y judgment. Bakit ang Lord magpapadala ng 7 judgment sa tao? Dahil po sa pagtalikod nila sa Ebanghelyo. Dito po nagalit ang Lord. Nang dumating ang gospel at pinadala niya sa tao, hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Hindi sila tumanggap, nireject nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoon babalik muli at maghihiganti, sabi ng Hebrew. Kaya nga sabi rito, magbubuhos ang Diyos ng 7 salot, 7 mangkok, na kapag ibinuhos, ay grabe, talagang parusa ito. Ito ang pinakamabigat na salot, yung pang-7 mangkok. And there were voices, sabi ng Bible, nang ibuhos na po ang pang-7 mangkok, nagsalita ang Panginoong Diyos. Sabi niya, "It is done." It is done. Ibig sabihin, naganap na. It is finished. Tapos na. Ibig sabihin, yung kasaysayan ng mundo at ng tao, matatapos po ito sa pang-7 mangkok. Dahil ang lahat ng tao talagang hahatulan na. Dahil darating po ang Armageddon, pag nagkaroon po ng nuclear war, alam niyo lahat ngayon na nangangamba ang China, nangangamba ang Russia, dahil si Donald Trump ng Amerika, ang presidente ng Amerika, nagte-testing na po. Tinetest niya na ang kanyang mga, alam niyo na, mga ballistic missile, yung tinatawag na ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, na nilalagyan nila ng warhead ng nuclear. Tinetest nila sa Pacific Ocean. Mula sa Amerika, lilipad yan hanggang Pacific Ocean, meron silang target doon ng nuclear, ng missile. At ito po, hindi nila nilalagyan ng nuclear o warhead, no, ng nuclear. Ang gagamitin lang po yung kanilang missile, no, para makita yung accuracy at precision ng pag-target nito sa kanilang target. Kaya alam nyo, ang US, pag gumawa yan, talagang
precise, no? Sigurado yan na kaya nangangamba ang Russia at China dahil alam nila ang US hindi po mga defective ang kanyang mga nuclear o mga missiles. Hindi katulad ng China, minsan may missile sila na hindi pa puputok, hindi sasabog. Pero pag ang US, alam nilang lahat. Accurate talaga. At talagang tawag kumbaga devastating, no? Kumbaga naghulog sila ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki ng Japan. Walang paltos, wala po, hindi nagmintis. Talagang napakaliit lang na atomic bomb, pero ang namatay, humigit kumulang kalahating milyon ang taong namatay, mga kapatid. Kaya ito po ay pinangangambahan ngayon ng Russia at ng China. Dahil alam nila, magaganap talaga ang World War III. At yun ay nakahula sa Bible. Magaganap talaga ang digmaang pandaigdig. Kaya nga mga kapatid, nagsalita ang Panginoong Diyos. Nang ibuhos ng angel ang pangpitong mangkok, anong sinabi ng Panginoong Diyos? It is done, mga kapatid. Ito ang tinatawag na end of the world. Di ba nagtanong kay Jesus, nagtanong sa ating Panginoon itong mga apostol, Lord, tell us, when shall these things be? What shall be the sign of your second coming and of the end of the world? Tinanong nila, ano ba ang sign, Lord, ng end of the world at ng iyong nalalapit na pagbabalik? Di ba sumagot si Jesus? Sabi niya, magkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom sa iba't ibang parte ng mundo. Sabi ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, yung sinabi ni Jesus na yan, magaganap po yan. Alam nyo, pinakamasamang salot sa mundo ay ang giyera. Pag nagkaroon po ng giyera ang isang bansa, wala na pong groceries, wala nang supermarket. Tingnan nyo ang nangyari sa Ukraine. Nagkaroon ng digmaan sa Russia. Wala na pong negosyo. Wala nang supermarket. Kaya kawawa sila. Kumakain sila ngayon sa relief goods na lang po ng United Nations at ang mga kaalyadong bansa sa NATO, sa Europa. Kaya ang salot, pinakamatinding salot ang giyera. Kaya itong ikatlong digmaang pandaigdig, nakahula ito. Tinatawag ito na the great battle of that great day of the Lord God Almighty. Ang Armageddon, ang World War III, o tinatawag na nuclear war, ito ang nakakatakot sa lahat. Dahil dito na po matatapos ang mundo. Dahil sasama sa Armageddon, itong gera ni Satan at ng Panginoong Diyos sa Valley of Megiddo, mga kapatid, gagamit sila ng nuclear. Ayon sa Bible, mga kapatid, mangyayari yan. At sasabay ang salot ng Diyos, yung 7 mangkok. Yung ikapitong mangkok, isasabay ng Panginoon yan. Ano ba yung pang-7 mangkok? Basahin ko po. And there were voices and thunderings, thunders and lightnings, and there was a great earthquake. Magkakaroon ng dakilang lindol, napakalakas na lindol. The big one. Ito talaga ang big one. Such as was not since men were upon the earth. Hindi pa raw ito naranasan ng tao. Mula ng tao ay mapunta sa mundo. So mighty an earthquake and so great. Ang lindol na ipapadala ng Diyos sa pang-7 mangkok na ibubuhos ng Diyos na salot sa mundo ay dakilang lindol. Gaano kalakas ang lindol na ito? And the great city was divided into 3 parts. Ano ba ang great city? Di ba Jerusalem? Ang Jerusalem sa Israel, madidivide daw ng 3. Mawawasak, magiging 3. Mabibiyak ang lupa.
magiging tatlong parte. And the cities of the nations fell. Lahat ng syudad sa buong mundo, tulad ng Manila, New York, yan po, itong iba't ibang Tokyo, itong Moscow, lahat ng syudad sa mundo, sabi ng Biblia, ay babagsak lahat. Lahat ng building babagsak sa lupa, flat sa lupa. Matutupad dito ang propesiya ng Panginoong Jesucristo na sabi niya, walang bato na nakapatong sa bato ang hindi ibabagsak sa lupa. Wala pong building na hindi babagsak sa lupa. Dahil pag niyanig ng Diyos sa panghuling lindol, the big one, no? Itong great earthquake nito, papatagin ng Diyos ang lahat ng building. Wawasakin ng Diyos ang gawa ng tao at susunugin niya sa matinding init, sabi ng Bible, para maitatag niya ang kanyang pinlanong kaharian sa lupa na dinisenyo ng Diyos. Alam mo, ang design ng mga building ng tao ngayon, napakarumi sa paningin ng Diyos. Hindi ganyan ang plano ng Lord. Iba-ibang building, iba-ibang hugis ng mga bahay. May design na po ang Lord sa kanyang itatayong kaharian, na siya po ang nag-design. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, lahat ng bagay sa mundong ito ay tutupukin ng Diyos sa apoy at matinding init. Mapupugnaw ang lahat ng bagay. Ang layunin ng Lord para linisin ang mundong ito, para pagdating ng millennial reign of Christ, naghari na si Kristo sa lupa ng 1,000 years, Revelation 20, 1,000 years, maghahari kayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Malinis na ang mundo dahil ibabalik niya ang nawalang Garden of Eden. Amen. Kaya dito mga kapatid, ang nuclear war o Armageddon, ito ang pinakahuling digmaan. Ito ang magtatapos sa mundo. Ito ang end of the world. Kaya malapit na po yan. Kasi nandyan na ang mga nuclear ng US, ng Russia, ng China, ng France, ng Pakistan, ng India, ng Israel. Lahat yan, superpower na po. May mga nuclear weapon na. May mga atomic bomb na silang na-develop. Kaya nga mga kapatid, talagang malapit na. Kaya kailan lang po nagte-testing ng US ngayon ng kanyang nuclear sa Pacific Ocean. At susunod na rin ng China at Russia, naghahanda na rin sila sa kanilang giyera. Pero alam niyo ba mga kapatid, ito ang good news. Bago maganap ang World War III, babalik muna si Kristo. Bago ibagsak ng Diyos ang ikapitong mangkok, kukunin ng Diyos ang kanyang church. Magra-rapture muna mga kapatid. Ito ang good news. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na badamay sa salot. Anong sabi ni Kristo? Kayo, sabi ni Pablo, kayo ang mga ambasador ni Kristo sa mundong ito. Tayo pala mga kapatid, ang ambasador ni Kristo sa mundo. Mga ambasador tayo. Ano bang trabaho ng ambasador? Ano bang trabaho ng ambassadors? Alam niyo, pag maggegera ang dalawang bansa, halimbawa ang Russia at Ukraine, magkakaroon ng gera, halimbawa, magsisimula pa lang, may batas ang United Nations na kailangan magkaroon sila ng convention sa Geneva. Magpapadala ang Russia at Ukraine ng kanyang mga ambasador para pag-usapan ng gera. Ang mga kondisyon, yung mga kondisyon, ano bang gagamitin nating armas? Conventional warfare ba ang gagawin natin? O nuclear war? Yan po, no? Pag napagkasundo nyo, sige, conventional warfare na lang. Hindi tayo gagamit ng atomic bomb, nuclear. Ang gagamitin lang natin, missile, bomba, aeroplano, baril, conventional warfare.
Magkakasundo po yan. Magpakaroon ng pirmahan. Pipirma ang mga ambasador. Ambasador ng Russia at ng Ukraine, magpipirmahan yan. O ito ang gera, hindi tayo lalabag sa kasunduan. Kasi pag lumabag sila, ang kalaban nila, United Nations. Kaya mga kapatid, pagka nagpirmahan na sila, magbobombahan na ba yan? Magbabarila na ba? Hindi pa po. Kailangan yung ambasador na pinadala, pauuwiin muna. Uwi muna kayo sa kanyang bansa nyo. Uuwi muna ang ambasador ng Russia, ganoon din ng Ukraine. Pag nakarating na sa bansa nila, doon na po sila magsisimulang magyera, maglaban. Pauuwiin muna yan. Ganon din po tayo mga kapatid. Sabi ni San Pablo, kayo ang mga ambasador ni Kristo. Bago ibuhos ng Diyos, bago niya digmain ang mundong ito, bago niya ibuhos ang mangkok ng salot sa mundo, pauuwiin muna ang mga ambasador niya. Diba mga kapatid? Kasi ang ambasador, ibabalita niya kung anong gagawin ng Diyos. Pag hindi kayo nagsisi, pag hindi nyo tinanggap si Kristo, hindi kayo naniwala sa Ebanghelyo, ibabagsak ng Lord ang judgment sa mundo, kasama kayong mapapahamak. Pag hindi nila tinanggap, ibabalik ng Lord ang mga ambasador, irarapture na, kukunin na tayo. At pag tayo nandun na, anong sabi ng Biblia? Doon na ibabagsak ng Lord ang salot. Doon niya nawawakasan ang mundong ito. Pati ang Antikristo, sabi ng Bible, hahatulan niya na. Pati ang dakilang relihiyon, ang Babylon, ang nakagistang relihiyon, nasa Bible. Sabi rito, Great Babylon. Pakinggan nyo. Darating ang so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into 3 parts. The cities of the nations fell. Lahat ng syudad, babagsak lahat. Ano pa? And great Babylon came in remembrance before God, and give unto her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. Maaalala ng Diyos ang kasamaan ng Vatican. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat ng ginawa nilang panluloko sa tao, maghihiganti ang Diyos. Ipabobomba ng Diyos yan ng nuclear sa mga bansang sa 10 sungay ng Antichrist, 10 bansa sa Europa. Sabi ng Biblia, bobombahin nila ng nuclear ang Vatican. Nasa Revelation chapter 18. Yun ang ganti ng Diyos. Yun ang paghihiganti ng Diyos. Yun ang hatol ng Diyos sa Great Babylon. Kaya nga sabi ng Revelation 18, ang ganda po ng Vatican ng Roma magiging abo. Sabi ng Revelation 18, ang dakilang syudad ay naging abo. Sa isang iglap lang, sa isang oras lang, naging abo ang Great Babylon. Alam natin lahat, ang Babylon ay ang Rome, ang Vatican City. Kaya sabi pa rito, ito ang gagawin po ng Diyos, nakahula na. Alam na natin. And every island fled away. Lahat ng isla mawawala. And the mountains were not found. Ang mga bundok hindi na nakita. Ibig sabihin, tinatag ng Diyos ang mga bundok. Sa lakas ng lindol, pati bundok matitibag. Alam niyo ang bundok? Mga kapatid, ito ang pinakamatibay na structure sa mundo. Mas matibay pa sa mga building na semento at bakal ang bundok. Pero sa lakas ng lindol na ipadadala ng Diyos, baka intensity 50 yan, mga kapatid, lahat daw ng bundok mapapatag, mawawala. Ang mga isla, mawawala. Paano yun? Ang Pilipinas, more than 7,000 island ang Pilipinas. Maraming isla ang lulubog sa ating bansa. Ganyan kalakas ang lindol. Pero salamat sa Diyos. Ito ang good news. Hindi natin mararanasan yan. Hindi po natin aabutin ito, mga kapatid. Nagkaroon ng prophecy sa amin ng Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Yesus,
Mga anak, babalik ako bago ko ibuhos ang ikapitong mangkok. Bago ko ibuhos ang pangpitong mangkok, ako'y babalik na para kunin ang kanyang iglesia. Tayo po yun, mga kapatid. Lahat kayong sumampalataya kay Jesucristo, babalikan kayo ni Jesus Christ. Magpatuloy lang po kayong makinig sa mga salita ng Diyos. Paniwalaan natin ang Ebanghelyo. Lahat ng ito'y magaganap. Walang magmimintis. Walang hindi magaganap. Sabi ni Jesus, heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Hindi po lilipas ito. Magaganap lahat ito. At panghuli, dito sa chapter na ito, and there fell upon men, ito pa ang nakakatakot na salot sa pangpitong mangkok, and there fell upon men great hailstones, great hail, mga batong malalaki na umaapoy, umuusok, galing sa langit, uulan po ng hailstones. Out of heaven, galing sa langit, every stone, bawat bato raw, ito ang bigat, about the weight of a talent. Kasing bigat daw ng isang talent ang isang batong bumabagsak. Kung nakita nyo ang ulan, pagbagsak ng ulan, nakikita nyo yung ulan, no? Bilyong-bilyong patak yan, bilyong-bilyong ulan. Ganon din po yan, uulan ng bato na bilyon-bilyon. Babagsak sa mga tao, judgment ng Lord, dahil hindi nila tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil nung panahon na pinadala ng Diyos ang salita ng Diyos sa kanila, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila sumampalataya. Nireject nila ang gospel at si Kristo. Kaya ang Diyos maghihiganti. Actually, ito ang paghihiganti ng Diyos o tinatawag niyang judgment sa mga taong nag-reject kay Jesus Christ at sa Ebanghelyo. Ano pa sabi? Alam niyo ba ang bigat ng isang talent? Ang isang talent ay katumbas po ng 34 kilos. Isipin mo, 34 kilos. Sinerch ko yan, nakita ko ng isang talento, ang bigat 34 kilos. Grabe. Napakabigat, 34 kilos. Alam niyo siguro yung kalahating kabang bigas na 25 kilos. Di ba? Yun lang, mabagsakan ka nun, patay ka. 25 kilos lang yun. 34 ito. Tapos bato pa na napakatigas. Umaapoy, galing sa langit. Mga kapatid, kahit anong building, mawawasak. Dahil pag yan galing sa heaven, pagbagsak niyan, mabilis pa sa bala ng Armalite o 45 caliber. Mabilis pa yan dahil lang yung momentum. Grabe po. Talagang mabigat yan sa bilis niyan. Mabilis pa sa bala. Kaya yung building na bato, kahit semento, wawasakin talaga. Yan ang sinabi ng Lord. Walang bato na nakapatong sa bato ang hindi ko ibabagsak sa lupa, sabi niya. Magtutulong-tulong yan. Nuclear weapon, nuclear bomb, lindol na napakalakas, great earthquake, at mga batong uulan na bilyon-bilyon, maring trilyon, mawawasak talaga ang mundo. Doon na po babaguhin ng Diyos ang landscape ng mundo. Babaguhin niya ito, sabi ng Biblia. Sabi ng Lord, behold, I will make all things new. Sabi niya, gagawin kong bago lahat ng bagay. Kaya nga may sinabi siya, narito, Isaiah 65, gagawa ako ng bagong langit at gagawa ako ng bagong lupa. Babaguhin ng Diyos ang lupang ito. Hindi ito ang design na dinisenyo ng Diyos. Meron na siyang design na hinanda niya. Nasa mind na ng Lord yan. At yun ang itatayo niya sa mundong ito. Kaya nga mapalad tayo. Dahil sabi ng Lord, nalulugod ang Ama na ipamana sa inyo ang kanyang kaharian. Amen! Nalulugod ang Diyos na sa atin daw ipamana ang gagawin niyang kaharian sa mundong ito. Alam niyo ba kung saan maghahari ang Diyos? Hindi sa taas. Hindi sa ilalim ng lupa. Maghahari ang Diyos dito sa ibabaw ng lupa.
Revelation 11:15. Narito, sabi ng anghel, ang lahat ng kaharian ng tao sa mundo ay naging kaharian ng ating Diyos at ng kanyang Kristo. At siya'y maghahari sa mundong ito forever and ever. Amen! Ang linaw po niyan, maghahari ang Diyos sa mundo. Ang langit ngayon, ang New Jerusalem ngayon na nasa taas, bababa po yan. Lalapag yan sa Jerusalem. Ayon sa Zechariah, Ezekiel, Isaiah, maghahari ang Lord sa Israel. Doon bababa ang New Jerusalem para maghari si Kristo sa mundong ito bilang hari ng mga hari. King of Kings and Lord of Lords. Kung may King of Kings, may maliliit na kings. Sino ang mga kings? Ang mga anak niya, kasama niyang maghahari sa mundong ito. Amen! Maliwanag ang sabi ni Kristo, kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon din. Amen? Kung si Kristo ay humahatol sa judgment, humahatol din kayo. Kung si Kristo ay naghahari sa millennium at new heaven and new earth, naghahari din kayong kasama niya. Kaya napakaganda nitong plano ng Lord. Kaya nga, mga kapatid, ang good news, hindi na natin aabutan ang lindol na yan. At yung mga batong uulan na napakabigat, magpatuloy lang kayo sa pananampalataya kay Kristo at sa salita niya, mararapture kayo, kukunin kayo ng Lord sa pagbabalik niya. Walang maiiwan. Dahil ang maiiwan, kawawa. Silang dadanas ng tribulation period. Okay. Ngayon, panghuli, pakibasa ang Zechariah chapter 14. Para kumpirmahan natin itong message na ito, sa aklat ng Zechariah. Zechariah chapter 14, ito po ang sinabi ng Panginoong Diyos. Makikita nyo ang gagawin ng Antikristo, ng Antichrist. Sabi ng Biblia sa Revelation 16:12, at binuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok at natuyo ang Euphrates River. Natuyo ang napakalalim na Euphrates River upang ihanda ang dadaanan ng mga hari at ng kanilang army, ng kanilang military mula sa silangan. Pag sinabing silangan, itong Asia, no? Dahil maraming kings dito, nakakampi sa Antichrist, kasama ng Russia, kakampi sila sa Antikristo. Magiging army sila ng Antichrist, lahat ng nasyon, sabi ng Lord. Sino ang mga haring magmumula sa silangan? Ang China, ang North Korea, Japan, India, at iba pang nasyon sa Asia. Mga kapatid, magmamarcha yan papunta sa Israel, kakampi sa army ng Antichrist. Para ang layunin nila, durugin at i-annihilate ang Israel. Patayin lahat ang Israelita. Yan ang plano ng Antichrist. Kaya nga, lagi nating nababasa sa internet, sinasabi nila ng River Euphrates daw, natutuyo na. Konti na lang yung tubig. Talagang patutuyuin po ng Lord yan. Dahil nakahula na matutuyo ang Euphrates River at dyan magmamarcha ang mga military, army ng China at North Korea, China, Japan, India, at marami pang iba. Mga kapatid, dyan dadaan yung kanilang mga tangke, yung kanilang mga armored car, lahat ng kanilang panggera, dyan dadaan. Pakinggan nyo ang sinabi ng Panginoon. Prophecy ito. Bago tayo manalangin. Behold, the day of the Lord cometh, the day of the Lord comes, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. Ito ang sinasabi ng Lord, the day of the Lord cometh. Darating ang araw ng Panginoon. Pag sinabing the day of the Lord, yun po ay day of judgment. Amen. Hindi naman pag sinabing day of the Lord, ay, araw ng Lord ngayon, linggo. Hindi po yan ang tinutukoy na day of the Lord. Pag sinabing the day of the Lord cometh, judgment day yan. Hahatulan niya ang mundong ito na hindi tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo.
For I will gather all nations, sabi ng Panginoong Diyos. Nagsasalita ang Panginoong Diyos. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, sabi ng Panginoong Diyos. Iipunin ko lahat ng nasyon, lahat ng bansa sa buong mundo. Laban sa Jerusalem, laban sa Israel, to battle. Gere ito. Pagtutulungan nila ang Israel, pagtutulungan nila. Bakit pagtutulungan? Kasi ngayon, hindi nila kayang talunin. Naalala nyo yung 6 days. 6-day miracle war ng pagtulong-tulungan ng mga bansa sa Middle East. Mga Muslim countries tulad ng Jordan, Syria, at iba pa. Itong Israel, pinagtulong-tulungan 6 na bansang Muslim. Is it 6? More or less 5. 6 na araw lang po tumagal ang giyera. Imbis na ang Israel, ang plano nila itaboy nila, sila ang naitaboy ng Israel. Sila ang natalo at nakuha pa ng Israel ang teritoryong Gaza Strip at West Bank. Hindi ba mga kapatid? Hindi nila kayang talunin ang Israel. Hanggang ngayon, tignan mo, Iran na ang lumaban ng pinaka-powerful na bansa. Pinaka-powerful na bansa sa Middle East sa mga Muslim. Iran. Ang ancient Persia. Hindi pa rin kaya ang Israel. Natalo pa rin ang Iran. Kaya nga walang mga has. Yung mga katabing mga Muslim countries, tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, at iba pang mga bansa, Syria, hindi nangahas na tumulong sa Iran. Alam nila matatalo silang lahat. Mawawasak sila ng Israel. Kaya ang gagawin ng Antichrist sa huling panahon, pagtutulong-tulungan yan ng maraming bansa sa buong mundo. Ito magaganap itong propesiya ng Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, iipunin ko lahat ng mga bansa sa mundo laban sa Jerusalem, sa gera. Makikidigma sila sa Israel. Pagtutulungan nila. At ang syudad ng Jerusalem, kanilang masasakop. The city shall be taken. Matatalo ang Jerusalem. And the houses rifled, and the women ravished. Half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Matatalo sila doon. Doon matatalo ang Israel. At ang layunin ng Antichrist, patayin silang lahat. Pero ayon sa Zechariah, ang mamamatay sa Israel ay 2/3. 2/3 ang mamamasaker ng Antichrist. Ang matitirang buhay lang na aabutan ni Kristo ay 1/3. Isipin nyo, alam natin ang future ng Israel, kung ano ang naghihintay sa kanila sa future. Massacre, kamatayan, tribulation period. Mga kapatid, nakakalunos, nakakaawa. Mga kapatid, pero sila, hindi nila alam ito dahil hindi nila binabasa ang Bible. Hindi nila alam ang propesiya sa Israel. Dahil kung alam lang nila ito, nako mga kapatid, tatanggapin nila ang Panginoong Jesucristo para hindi maganap ang massacre. Sabi rito, ang mga babae hahalayin, but the residue of the people shall not be cut off from the city. Pero may matitirang buhay. Ilan sila? 1/3. Basahin ko para makita nyo po ito. Chapter 13. Sabi ng Panginoon dito, and it shall come to pass that in all the land, Israel, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die. Tignan nyo, two parts, 2/3 ang mamamatay, sabi ng Lord, and die. But the third part, 1/3, shall be left therein. Ang matitirang buhay lang, 1/3. Tingnan nyo, alam na natin ang future ng Israel. Grabe, kung ang Israel po ngayon 60 million, ang population nila 60 million, ang papatay ng Antichrist, 40 million ang mamamatay.
Ang matitirang buhay, 20 million na lang. At yun ang babalikan ni Kristo sa Armageddon. Ang linaw po nito, mga kapatid. Ngayon, alam na natin. Amen? Tuloy natin. Balik tayo sa 14. Sabi rito, pag nilusob na ng Antichrist ang Israel para ubusin, dun babalik si Kristo. Lahat ng na-rapture, na kasama ni Kristo, ni-rapture niya, babalik na muli sa mundong ito para gerahin at sakupin, talunin ang Antichrist. Sabi rito, then shall the Lord go forth. At dun darating ang Panginoon, si Jesus Christ, and fight against those nations. Sino ba ang Lord na ito na babalik para gerahin ng Antichrist? Hindi ba si Kristo? Nasa Revelation chapter 17. Babalik si Kristo, si Jesus Christ ang bababa para gerahin ng Antichrist. Sabi niya, makikidigma ang Antikristo, ang beast, kay Kristo. Makikidigma siya sa kordero. Ngunit tatalunin siya ni Kristo sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya itong Lord na ito na babalik sa Armageddon, si Jesus Christ ito. Pakinggan nyo. And fight against those nations. Gegerahin ni Kristo lahat ng army ng Antichrist. Okay? At ang sabi, and his feet, ito na po, yung paa niya, yung banal na paa ni Jesus Christ, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem, on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north and toward the south. Maliwanag po itong prophecy. Bababa si Kristo at dito lalapag ang paa niya sa lupa, doon sa Mount of Olives. Kaya nga ang Mount of Olives daw, pag-apak ng banal na paa ni Jesus, mabibiyak ang bundok ng Olibo. Magkakaroon ng great valley sa gitna. Amen. At doon siya makikidigma sa Antichrist. Sinong kasama niya? Babasahin ko kung sinong kasama ni Jesus. And you shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yea, you shall flee like as you fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee, and all the saints with you. The Lord my God shall come. Darating ang Panginoong Jesucristo sa Armageddon, at sinong kasama niya? All the saints. Sino ang mga saints? Ang church. Tayong mga kinuha ni Jesus sa rapture, babalik muli kasama niya para digmain ang Antichrist. Pati kayo makikidigma. Nasa inyo na ang fullness noon ng pananampalataya. Lahat ng sasalita inyo may power na. Like Christ, mga kapatid. Kaya napakaganda nitong gagawin ng Lord. Kompirmado po sa Revelation chapter 16. Lulusob ang Antichrist para sakupin ang Israel at patayin. Pero sabi ng Lord, ipagtatanggol ni Kristo sa last days ang Israel. Kahabagan pa rin niya ang kanyang bayan. At patatawarin yung natirang 1/3, sabi ni Jesus, imumultiply ko kayong muli. Pararamihin ko kayong muli. Next meeting, talakayin natin paano sila dadami. Pwede pa ba silang mag-asawa? Manganganak pa ba sila tulad ng natural na tao? Sasagutin natin yan next meeting. Paano yung mga na-rapture na bumaba? Yun ba pwede pang mag-asawa? Pwede pa bang magpamilya? Sasagutin natin yan next meeting. Yan ang tinatawag na the nature of the millennium reign of Christ. Malalaman natin yung nature ng millennium. Ano ba ang mga Kristiyano? Sino yung mga naiwan at yung mga natural people
na naiwang buhay kasi hindi lahat papatay ng Diyos. May matitirang buhay sa Russia, sa China, sa Pilipinas, sa Amerika, para magparaming muli. Ano ang magiging nature nila? Sila ba'y merong buhay na walang hanggan? O wala? Sila ba'y katulad ng church na lahat yan sasagutin natin next meeting sa ating susunod na talakayan po, no? Dito sa Book of Revelation, malalaman po natin lahat ang revelation ng Panginoon. Para sa ngayon po, magpo-post na tayo rito, nanalangin na po tayo para pasalamatan ng Lord sa mga revelation ito. Napakalinaw nito. Lahat ang ito'y magaganap. Malapit na po ang nuclear war. Nagre-ready na ang Amerika, ang Russia, ang China, ang Great Britain, ang France, ang India, Pakistan, pati Pilipinas. Nagre-ready na rin sa gera. Mga kapatid, alam nating lahat na hindi mapipigilan ng giyera ng Armageddon. Ang World War III, nakahula sa Bible yan. Lumilipad ang isang angel sa langit. Sumisigaw siya ng 3 woe. Woe! 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 Sa aba ng mga inhabitants of the earth. Sa aba ng mga nananahan sa lupa. Ang dalawang woe ay lumipas na, naganap na. Ngunit ang pangatlong woe ay parating na. Ito ang pinakadakilang salot o woe sa lahat. Sa aba ng mga taong nananahan sa lupa, sabi niya. Ang 3 woe o salot ay 3 world war. 3 digmaang pandaigdig. Sabi ng anghel yung dalawa, World War I, World War II, lumipas na. Ngunit yung pangatlo, ang pinakadakila, pinakagrabe, dahil yun ay magiging nuclear war. Alam niyo ba kung ano ang epekto ng nuclear war? I-reveal ko sa inyo ngayon ang epekto. Dahil maghihiganti si Kristo bago tayo manalangin, nalimutan ko lang. Sabi rito, ito ang parusa na ibibigay ng Panginoon sa mga lumapastangan sa Jerusalem. Sabi rito. Okay? Babasahin ko po. Okay. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Ito ang salot na ibibigay ko sa mga tao na lumusob sa Israel, sabi ng Panginoon. Their feet, or their flesh, shall consume away while they stand upon their feet. Anong sabi? Ang kanilang mga laman ay maaagnas, malulusaw, habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Isipin mo, nakatayo ka pa lang, nalulusaw na yung laman, nalalaglag, naaagnas. And their eyes, sabi nito, their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Ang linaw po, habang nakatayo pa sila sa kanilang mga paa, maaagnas na ang kanilang mga laman, malalaglag na ang laman. At ang mata, maaagnas, malalaglag din. Pati dila, makokonsum, madulusaw. Kaya mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Hindi ba epekto yan ng nuclear bomb? Hindi ba radiation yan? Epekto ng radiation ng nuclear bombs? Kaya nakahula sa Bible ang nuclear war. Magaganap yan mga kapatid at malapit na. Kaya nga kailangan lahat tayo mag-double time na lahat tayo mangaral na mga kapatid. Amen. Tayo po'y manalangin lahat. Amang Diyos, salamat po minsan pa sa iyong revelation sa amin sa gabing ito. Lord, i-reveal mo sa amin ang ilan sa mga 7 mangkok ng galit ng Diyos na ibubuhos mo sa mundong ito. Malapit na, Panginoon. Nakikita na po namin, Panginoon, ang Russia, ang China, ang Amerika, ang Japan, ang South Korea, ang North Korea, ang Pakistan, ang Pilipinas, naghahanda na sa gera. Sapagkat alam nilang lahat na ang World War III
ay magaganap. Kaya Lord, ang mga bansa nagkakaroon na ng kanya-kanyang alyansa, kampi-kampihan na, para pagdating ng gyera, lahat sila magtutulungan. Lord Jesus, dalangin ko na sa oras na ito, Lord, ingatan mo ang iyong mga anak, ingatan mo ang iyong iglesia, upang maihanda mo sa nalalapit mong pagbabalik. Pagkat alam namin na malapit ka ng babalik. Idinadalain ko po lahat ng kapatirang sumusubaybay sa programang ito, na magpatuloy silang makikinig sa programang ito, sa live streaming na ito, upang lahat sila mapakain ng tamang pagkain espiritual na walang bawas at walang kulang, upang sila'y maging handa sa nalalapit mong pagbabalik. Idinadalain ko po ang mga pastors, mga lingkod mo na tunay na nakikinig sa iyo, sa iyong mga salita. Lord, dalahin ko rin po na sila'y pagpalain mo rin, at dalahin ko lahat kami magkaisa sa huling panahon na ito. Lord, na isulong ang tunay na ebanghelyo at mailigtas ang mga nawawala mong mga tupa na kailangang maligtas, ang iyong mga chosen people. Kaya Lord, pagpalain mo patuloy ang programang ito. Magpadala ka pa ng maraming makikinig, Ama, na Lord, na maliligtas. Magpadala ka ng maraming viewers o listeners sa aming programa tuwing linggo ng gabi. Pagpalain mo patuloy ang lingkod mo, Sister Peli, kanyang buong pamilya. Patuloy kong dinadalangin ang pamilyang ito na ibuhos mo sa kanilang mayamang biyaya mo, Lord. Patuloy mo silang pasaganain sa financial at material. Bigyan mo ng blessing at tagumpay ang kanyang mga anak na nasa ibang bansa at nasa Pilipinas. Idinadalahin ko ang kanilang tagumpay. Lord, si Brother Aaron, patuloy mo siyang ingatan doon at pagpalain, i-promote, ganun din ang kanyang mga kapatid. Lord, ang aming mahal na kapatid na narito na nakinig, pagpalain mo rin po siya, ang kuya ni Sir Feli, pagpalain mo siya, ang kanyang pamilya, idinadalahin ko rin po ang iyong biyaya, ipagkaloob sa kanya, ganun din sa lahat ng iyong mga lingkod na naririto. Patuloy mo po kaming kahabagan, Ama, pagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Patuloy mo kaming kahabagan at pagpalaing lahat, Lord, sa financial, sa material, sa physical, higit sa lahat, sa pananampalataya at kaalaman sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagdinig mo na po sa aming mga dalangin. Isinasama naming dinadalangin, special prayer request po ito, Lord. Ang bagyong sinasabi nila na signal number 5 na darating daw sa aming bansa. Panginoon, ang bagyo ay gawa ng iyong kamay. Sinabi ng salita mo, ang landas ng Panginoon ay nasa bagyo at ipo-ipo. Idinadalahin ko sa iyo na ang bagyong ito, rebukin mo. Pataasin mo ang lipad, Lord. Huwag mong paintulutang bumagsak sa lupa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, spirito ng bagyo na parating, inutusan kita sa pangalan ni Jesucristo na tumaas at lumayo sa aming bansa at huwag mag-landfall sa aming mga lugar. In the name of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus, magsilayas kayo, mga espiritu ng bagyo at lahat kayong mga salot at kalamidad. In the name of Jesus Christ of Nazareth, nire-rebuke ko kayo at pinalalayas sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabing Amen. Amen and Amen. God bless you. God bless you po. Magandang gabi po. At salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Good night. Thank you, Jesus. Ay, salamat po. Thank you, Sir.